Usad pagong ang umaga. Sa bawat pagmulat, tila nakikipagpatintero kami sa oras. Ninanakaw ang bawat saglit ng katahimikang madalas ipagkait ng maghapong pagmamadali. Dito, walang ingay, walang hinahabol. Sa araw na ito, ang pahinga ang aming pangunahing tungkulin. May mga kwentong itatala ang lente ng kamera. Pero mas marami ang mga sandaling mas pinipiling ibaon na lamang sa gunita. Dahil sa paghahangad naming ibahagi ang bawat segundo sa mundo, ayaw namin kami naman ang manakawan ng sarili naming sandali. Ninanamnam ang ngayon bago muling lamunin ng ingay ng bukas. And you and I will always have that one night. Come morning light, we'll always have that sunrise. We'll always have that sunrise. Ayun, good morning mula dito sa Abuan River Adventure and Eco Park. So, ayun, nandito tayo ngayon. Medyo cloudy day. Pagpasensyahan nyo na tong mata natin at may kung anong insektong elementong kumagat sa Alitaptap Base Camp. So, nandito tayo ngayon hanggang Biyernes. Tapos, merong mga water activities dito. May mga, yung mga pedal boat ba tawag dyan? Pedal boat, boat, tsaka may jet ski. Yan, dito yan sa Abuan River Adventure and Eco Park dito sa Ilagan City. Let's go! Sound check, hello. So, anong oras natin ngayon? Oras na para maligo. Lulubog na ang araw at kumakagat na ang hangin. Desidido ba tayo sa gagawin natin? Hindi ko alam eh. Para ako napapasubo lang ako kasi sabi ko dun sa voice over ko habang in-edit eh. Oras na para subukan natin maligo. Kailangan ko pakatawanan to eh. Nakikita niyo yung tubig, malakas yung hangin. Dito na tayo. Tara na. Ano na? Maguhupad ka ba talaga? Nasa tayo gano'n. Oh, sige, sige. Okay. 3, 2, 1, go! Ah! Labig bro! Ah! Kuya ka rin! Sabi ni Kuya, gusto mo yan eh. Mga kay campers, magbabanyo na lang kami. Okay na yun, makita nyo yung nag-ano kami dyan. After 1 hour. 1 hour kami. Auntie! Para Ay, si ate! mga bahay pala to na nag-o-offer ng ligo. Ganun. May kiligo po. Ito yung paliguan nila dito sa Abuan. Hindi naman po dumating si Sir Oo Jong. nga po. Oo nga. Pero maganda yung palikuran doon pero walang paliguan. Ano po? Oh. So, kalahati lang ng katawan yung makikita nyo kay K-Cup. Alam kung ano yung... Ate Merlin dito. Naka-ano pa naman tayo. Ayun, oo. Dito sa kabilang cubicle, si Kuya Boype. So, after natin maligo ng 1 hour doon sa ilog, babanlaw na tayo. Ayan, maraming salamat po kay Ate Merly. Bye-bye.
So maganda yung restroom nila dito. Pero walang liguan. So yung mga bahay, yung mga tiga rito dyan sa taas, nag-o-offer sila ng liguan. Ayun. Tapos meron din palang cottage dito, dalawa. 2,000 daw per 12 hours. Air conditioned. Para sa mga nagnanais. Hello. Sarap paliparan yan. So fresh na tayo. Dito tayo sa ilalim ng tulay. At dito tayo nakapwesto. Usually bawal dito kasi baka biglang tumaas yung tubig. So napagbigyan lang tayo. At safe naman. Wala namang pagbabanta ng pagtaas ng tubig. Ang ganda ng ng sunset. So ayun, hindi na kami giniginaw. Nakaligo na rin. Mag-update ulit ako mamaya. Let's go up. Bawal palang tapikin ng camera ng dahil para daw siyang sinasampal yung isang natin. So magtitimpi muna tayo. Okay? Let's go! Biro lang bro, pero nagpa-poll tayo patungkol dyan. Susundin ko ang mananalo sa poll at makikita ang resulta sa mga susunod na vlogs. Kinahapunan ay may mga bumisita na kapwa natin ka-first timers. Kinagabihan ay nag-edit lang tayo sandali at tinapos na natin ang gabi. Good morning, time check natin 7:56. Maaga tayong umalis doon sa Abuan kasi napakaginaw. So diretso tayo ng Tugigaraw. May media. Baka pala sabi kanina yung pumunta kanina. O sa Tumawi ba yun? Tumawini. Parang 1 hour away pa dito yun. Day 6 na natin ng paglalakbay at kilometer check. 492 kilometers ang tinakbo ni lakbay mula sa Zambales sa Castillejos. Expenses, ano ba ang ginastos natin? Bumili tayo ng entrance. May entrance pala doon sa Abuan na 50 pesos per day. Tapos 250 na environmental fee per day. So hindi ko alam, hindi ako yung kausap pero parang ganun. So paki-confirm kung tama na nag-camping kami doon for 2 nights. Tapos 250 per day ang environmental fee. Tapos 50 pesos. Parang baliktad, no? Baka naman 250 yung entrance tapos 50 yung environmental per day. Sure. So, ganon. Tapos, kumain tayong balot. Nagbalot party tayo doon. So, gumastos tayo na ano pa ba? Ayun lang. Ligo. Naligo tayo doon. 20 pesos ang ligo. Sa Abuan, meron siyang magandang CR pero walang liguan. So yung liguan niya meron dun sa mga lokal, sa mga tiga roon. May mga CR sila tapos magbabayad ka lang ng 20 pesos. Ang kwento ni ate, dati daw iniikip lang nila yung tubig. So sa dami nang nagpupunta doon, tapos maraming naliligo. So napagod na yung tiga-ikip maya-maya. Kaya ngayon yung tubig nila ay powered by solar. Yun. So, maganda dun sa Abuan River. Ngayon, ang lamig, maginaw. Sobrang ginaw, ang lakas ng hangin. Doon ako natulog sa itong last day. Doon ako natulog sa cut bed sa labas sa may awning. Hindi ko kinaya, pumasok talaga ako ala J. Bry moves. Kamo kami natulog pero nagising ako ng mga bandang 4 AM. Wala na si J. Bry. So,
Titignan natin kung saan napadpad si Jay Bry. Ayun si Jay Bry. Pasok ako dito kay Lakbay ng alas 4 ng umaga. Parang susunod na bayan lang to, no? Sa ano? O sinalba kami ni Nara kasi muntik na kaming mag-Jollibee ba? Oo. Muntik na kami mag-Jollibee. So ano yun? Big expenses, parang luxury na yun. Ito po. So nag-stop over muna kami para kumain. Let's go na. Let's go. Hindi, let's go. Alis na tayo. Alis na pala. Sanay ako pag let's go, kasunod. Ganun eh. So ayun, nag-stop over lang kami para kumain sandali kasi hindi na kami nag-breakfast. Maaga kami umalis. Tapos diretso na kami ng... Eto, diretso na talaga ito to Gigar. Pero ay, magpapagas pala ako. Pag may nakita akong petrol. So kumain tayo. Isang kanin, isang ulam. 80 pesos. Doon tayo sa RPO. Bumili si Sir Chris ng hitch hammock from Outgear Pro. So ako yung nagdala. Mula Zambales hanggang Tugigaraw. Diba? Personal delivery. Kung gusto nyo rin ng hitch hammock, yung ginagamit ko sa likod ni Lakbay, kung meron kayong 2-inch hitch receiver, swak na yun guys, pwede na kayong mag-hammock, doon na kayo matulog, doon kayo magpahinga anywhere. Doon sa Abuan River, walang puno, pero nakapag-hammock tayo. Sa tabi pa ng ilog, doon tayo natulog, kaya lang umulan eh. So ayun guys, PM lang kayo sa akin or kay Jay Bry or sa Sid Taylors kung gusto nyo umorder ng Hitch Hammock Pro natin. Yun ma'am, patingin ulit ako. Pinirmahan na Kuya Boypi at Ate Pris ang puting-puting jacket ni ma'am. At syempre may pirma rin tayo. So dito sa Tumawini yan. Kasi na-late si ma'am eh. Tinangali ng gising si sir, galing na ng Abuan River, hindi niya nasama si ma'am. Pero ayun, ang lesson dito, kahit late ka gumising, okay lang. Kasi pag tinadhana, mangyayari at mangyayari. Diba? So, life is good. Mga ka-first timers. Let's go! Dito tayo sa Petron. Magpapagas na ulit tayo. So, nandito tayo sa Petron. XCS po, full tank po. Ayun, update tayo guys sa 71.30. 71.35 yung gas natin. As of March 14. Sold out na yung diesel dito. Dito sa Petron Tumawini. 71.35. So, 26 liters. Ano ba ba yan? Wala pa kayong card? Cash lang sir. So, cash lang pala sila. Eto po. Ng points. Wala ring points. Okay. Ayun lang. Opo. Nagbablog po ako. Opo. Nagbablog po kasi kami. Tignan mo, baka may tinanim na pera. Ay, hindi po kami ganun eh. Camping-camping po kasi sa amin. Mga travel vlog po kami, nag-iikot po kami sa Pilipinas. Ayun, kala ni Kuya nagmamanihan tayo. Wala tayong money. Hunt lang. Oo. Okay na po, no? Salamat. Salamat. Okay na, Kuys. Okay. Bini Kuya, vlogger. Tignan mo, baka may pera dyan. Kala nagpapamanihan tayo. Pag vlogger, manihan na. So, full tank na ulit si Lakbay. 527.8 kilometers na yung tinakbo. Walang... Pupunta ako sa Yao. Wala akong mapa. Okay, copy. Yun lang. Ang masakit na katotohanan, walang points. Tsaka cash basis lang sila dito sa Petron Tumawini. So, sayang yung points. Sayang yung sa card. Ganun talaga. At least nakapagpagas na tayo. Pasensya na kuya dyan sa Petron Tumawini. Kung nadismaya kita, ako ay isang simpleng vlogger lang at walang kakayahang mamudmud ng salapi. Pero may kakilala akong content creator
na namimigay ng salapi, nagpapamanihan at ang mga pinupuntahan niya talaga is yung mga gasoline station. Ilalagay ko dito yung page niya or yung Facebook account niya, si Uncle C. Ayan, hindi kayo mapapahiya dyan guys. Yan talaga nagpapamanihan. Yan talaga ang kanyang mga content. Si Uncle C, kaibigan natin yan. Hindi po si K-Camp. Wala pong pera si K-Camp para ipamudmud. Sticker nga wala eh. Pera pa kaya. So, ayun, update ko na lang kayo ulit mamaya guys. Nandito na tayo sa Tugigaraw. Dito tayo kila Sir Chris, RBO Auto Pro Parts and Services. Dito si Lakbay, tsaka si Watod. So dito na tayo muna mag-stay. Tapos i-deliver din natin yung hitch hammock ni Sir Chris all the way from Zambales. May dito, DA63 kay Sir Alan. So ito na kami guys, bago mag-lunch. Makakasakay na si Lakbay si K-Camp sa DA63T. So Lakbay, huwag kang magseselos ha. Sasakay lang muna si RM sa DA63T. Ito kasi yung lalayo muna tayo kay Lakbay. Ito kasi yung unang ko talaga yung choice. Pogi kasi pagka nasa harap yung gulong. So siya yung unang choice natin na modelo ng K-Truck. Bago si Lakbay, bago yung DA16T, DA63T sana talaga. Kasi maporma. Poging-pogi. Siguro pag may pang daily ako, gusto ko ganito. Hindi pang camping. Hindi ko siya itataas. As in all stock lang. Ganyan. Pogi. Nagmi-meeting pa ako sa kakain. So basta sasakay tayo ng DA63T. Nag-uusap tungkol sa pansitan ng Tugigaraw. Kung saan, bawat kanto may pansitan. Ang problema pala, kung saan. Kung saan, boss. So, sobrang dami. Sir, lahat number 1 eh. Ang problema, lahat number 1. Ano bang trip nyo sa pansit? Maraming gulay? Gulay sir, syempre. Kasi dito ang combination ng pansit dito, meron yung all meat talaga. As in talagang literal lang all meat lang siya kung pila yung gulay. Parang 1% lang yung gulay. Tapos meron din yung pansit na may halong gulay. Ganyan. Araw-araw to boss, butak din namin katawan. Araw-araw nagpapansit. Sa ano to? Pansit expert pala si sir. Siya na nagyaya. Pero siya talaga yung may gusto dun. Napapakam na siya. Talaga namang sinisigurado nila Sir Alvin na masarap ang ating kakainan. O yan, okay na yan. Okay na yan. Goods. All goods. Ang dilim kasi yung cellphone mo, Brad eh. All goods. Pang ano, naka-private. All goods. Ayun, may napagdesisyonan na. Nakapagdesisyonan na. Kasi ang problema daw, marami daw pansitan dito, tapos lahat daw masarap. O bawat kanto. So, nahihirapan silang mag-decide, although tiga rito sila. Pero si Sir na mahilig sa pansit, siya nang nag-decide. Let's go! Let's go, let's go! Matagal ko nang gustong makasakay dito eh. Sasakay na po ako sa DA63T. Sir, sakay na ako sir. Ayun na! Ano, mag-aircon pa ba tayo? Kahit wag na sir. Para mas experience. Ben, tara! Okay. Siyempre, safety first. Tapos. Sira tong seatbelt ko eh. Okay lang buksan. Hindi, okay lang yun. Yan. Uy, ano rin to? Acti. Tama ba? Yung sa kanya. Okay. Itong isa, F6 ba yan? F6. Puro pala ano dito eh. Puro K-Trucks eh. Puro K-Trucks pala dito sa Tugigaraw. Ito yung mga nagne-negosyo sila. Tulad niya, nagkakauling din siya, mga lipat bahay. Yan ang gamit? Ito, may hardware din ito sa likod. Deliver talaga eh. Kahit sa akin, pinutol ko si Mrs. eh.
Sabi ko pang deliver natin yan. Pagdating sinetap ang robot. Hindi na pang deliver. Parang mas ano to, mas maliit, mas madaling isuot. Dito kami kakain sa Canutos. Canutos Pansiteria. Original Pansit Batil Pato. So, isipin mo bro, sa sobrang dami ng pansikat nila, papayag ba yung iba na hindi sila original? Sino ang tunay na Sino? original? Comment down below kung ikaw ay taga-Tugigaraw at alam mo ang tamang sagot. Sino ang the original Pansit Batil Pato? May ganun yung tawa, yung diabolic laugh. Ano talaga ibig sabihin ng pansit batil patong? Bakit may ano yung batil, ano yung patong? Yung pansit, alam na natin. Hindi, yung batil patong kasi sinasabi nila yung ano yung sabaw Sabaw. na ikakrack nila yung itlog tapos yun ang batil, yun ang batil niya. Ah, parang babatilin ano. Okay. Tapos Ano yung yung patong? patong niya, Yun naman yung itlog na yun ang itlog na natapon sa taas. Oh, yung mga toppings, Oh, yung mga toppings, toppings na lahat ng nakapatong. toppings na kapatong. Yun yung component ng pansit, parang ganun. Kasi ito sir, ano to? Sibuyas. Ano nga siya? Ayan, i-mix mo yan. Mimix mo siya. Siya yung pampalasa lalo. Siya na yung pinaka... Iba pa yung may sabaw na yun, di ba? So depende na sa timpla mo yun. Minsan, gusto mo mas maraming sibuyas. Pang dagdag. Grabe, sibuyas eh. Baka napanapin ko yan eh, para pag naghanap ako doon sa amin, pag may nakita, may mga pansit patil patong, pero di natin alam kung authentic eh. Nasa 200. Nasa 200 plus ang pansitan dito sa Tuligan. Ngayon bro, pag nasa Zambales ka na at may batil patong bro, titikman mo ngayon doon. Tapos Authentic. magkikritik ka, hindi to original. No. Kulang ng isang butil ng sibuyas na puti. So, kakain tayo ng tiga rito. Nakikita ko sa kanila, tinatabi muna nila yung itlog. Ginagano. May step yan. Step. Paano kainin? Tapos daw, itong batil, after maubos, o kalahati na lang, ganun. Tsaka mo siya bubuhos at kakainin. Subukan natin. Karap. Pansit batil patong. Pag malapit nang matapos, tsaka mo sasabaw yung batil. Tinanong ko nga siya. Sabi, maglalagay na siya ng Tapos, tsaka dinudurog yung itlog. Ano meron sa kasunod na? Ay, hindi ma'am. Ano yan? Naging honest siya nung sinabi ko bakit. Ganun daw kinakain yung Bakit nandun? pansit batil patong ng mga tiga rito. Ay, mag-isa lang po kasi ako lang kasama. Pero binigyan ko. Lakas ako eh. Lakas ako. Pagkatapos kumain, ay bumalik na kami ng RBO Auto Pro para ipacheck ang mga sasakyan natin na si Lakbay at si Watod. Napakalaking tulong ito para sa kaligtasan natin sa kalsada. Maraming salamat Sir Chris. At hindi pa riyan nagtatapos. Sila din ang nag-host para sa ating tutuluyan ngayong gabi. Pero bago yon, ay bumiyahe kami para mamili. So meron tayong passenger ngayon and your name is? Joshua. Yan, si Joshua na poging-pogi. Si Poging Joshua. How old are you, Joshua? 8? Oh. So, na-deliver na natin yung hitch hammock natin. Nilibre pa nila tayo ng free check-up para kay Lakbay. Kung naririnig nyo, pag nagka-clutch ako, wala na yung umiingit-ingit. Tsaka nagpalit tayo ng shock absorber sa likod. Tapos doon natin na-meet si Joshua ang Pogi. Ito yung model ko sa EA63 na K-Truck yan. Ipopost ko yung picture niya dyan. Nanonood ka ba ng YouTube? Yan, makapanood mo yung sarili mo, Joshua. Yan. Punta muna kami sa market. Bibili daw muna sila ng food bago kami dumiretso sa campsite. Di ba magbabakasyon na? Bakasyon na, no? Saan magbabakasyon si Joshua?
kayo nagka-camp? Doon sa ano nyo, sa campsite? Nagpunta ka na doon? Kahit walang internet, masaya ka? Okay lang? Enjoy naman ang pagka-camping, no? May anak din ako, si Gio, 4 years old siya. Gusto niya rin mag-camping, pero gusto niya may Roblox na naglalaro. Oo, naglalaro siya ng Roblox. Ikaw rin. Pero sa camping walang internet, di ba? Pero masaya pa rin. Anong ginagawa mo sa sa camping pagka walang internet? Anong nilalaro mo? Wala kang nilalaro? Ano lang ginagawa mo? Nagpe-play ka with kuya tsaka si ate. Ay, naglilinis ka ng tent? Wow. Masipag naman pala si Joshua. Yun, masaya yun. Dito. Ayun ang sports mo. Basketball. Wow. Marami ka palang sports. Ano kami? Hindi. Good boy. Bad boy daw po. Mahilig ka ba sa fried chicken? Anong part ng fried chicken ang gusto mo? Lahat? Wala kang pinipili? Legs or ano? Hindi mapigilan si bro. First time din. Mga kababayan! Halika niyo kayo dito! Kababayan, libre chicken. Kamay na. Masarap siya. Juicy pa, oh. Sige nga, sige nga. Mapapa-let's go ka ba? Ikaw. Crispy. Juicy pa yung loob. Hanggang loob niya may lasa, no? Yuan, Kuya Yuan. Kaya ko. Nga pala, legit. Ito na, legit. Masarap. Ano siya? Crunchy, no? Ito bata, hindi po nagsisinungaling ang bata. Masarap ba? Crunchy, no? Yun. Talaga naman. Ang sarap. Putahin natin. Ayaw ko nga ba yan? Oh, kinamay ko na. Hindi, may pambukas. Mas masarap na yan. Ako tayo umalis. Ano ba, mag-stay ba tayo? Hindi. Pwede tayo mag-stay. Wala naman tayo. Malayo pa nga, panimalo. Pagkapari, siguro takbo ko 80. Ang sarap po. Nakailang ang sarap na si Joshua. Bibilangin ko yan Bibilangin ko sa vlog yan. Parang kada kagat ang sarap. Legit. Walang camera to Ay! Tama lang din siya, Pero masarap talaga. May isang Sanday nga pressure yan, Walang Tiyan. Nga, walang bola. Ano po? Akin, masarap po. Masarap po siya. Juicy. Nanunuot Tasty. yung hanggang loob. May lasa. Yung loob. Kahit walang sauce. Akin na. Ate, kunin ko na tong tatlo. Sige po. So sobrang sarap, mapapasos Mariosip ka talaga. Tapos chicken. Tapos, tatlo rin po nito. Sarap naman ang chicken Leg. dito. Tatlo. Sarap ng chicken sa papaton. Lasa ano to? para ano? Ibalat mo na yun, ano? Wings. Gusto niyo wings? Hindi, itong Ito lang? tatlo. Kani. So vlog takeover tayo. Nire-ready na ni ate yung ating isa sa mga uulamin ngayong gabi. Yes. Gusto mo ng white? Ito. Vlog takeover naman to Iba-vlog na natin si nanay dito na siya yung nagpe-prepare ng masarap na chicken. Ayan, chicken ang linis. Oo nga po. Nanay, ano pangalan niyo po? Esper! Hello everyone! Ayun, Nanay Esper. Nakakasigurado kayo na yung binibili yung chicken ay bagong gawa, bagong prito, Mainit na bagong marinate. Baby boy, masarap di ba? Ang bata hindi nga nagsisinungaling. Bro, masarap? Sobra po. Marami nang patunay na masarap ang papatons. Papatons. Basta manok. Picture tayo para may picture Tara. Basta manok. Papatons. Okay, papatons? Let's go. Walang camera. Anong masasabi mo sa chicken?
sa Papa Ton's Chicken. Masarap talaga, no? Ano siya, no? Di ba, anong chicken ba ang favorite mo? Sa KFC ka ba? Sa Jollibee? Sa McDo? Sa Papa Ton na? Papa Ton's na tayo, di ba? Kasi ano siya, crispy, tapos juicy. Tsaka yung laman niya, malasa. No? Kung walang sauce, ang sarap. Kahit walang sauce, no? Kahit ako parang mas masarap talaga kahit walang sauce eh. Parang mas masarap kapag walang sauce. Pero siguro pag may supa yun. Mahilig ka ba sa supa? Sarap, no? Dito. May kanin. Ayan, the best. Ang Papa Ton's Chicken. Dito yan sa may Tugigaraw. Diba? Sarap pala ng Papa Ton's Chicken. So pag bibili ka ng chicken at sabihin mo, Daddy, Mami, doon tayo sa Papa Ton's. Papa Ton's Chicken. Oh, teka. Ayun, dyan na tayo. Dito na agad tayo. Dapat Ano ba nangyayari? Lakat na lang tayo, no? Oo, lapit lang naman pala. Sayang din yung gas. Tama. Mahal na kaya ng gas. Mga 7,000 na. Oh, 70. 70,000? 70 pesos. Press mo yan. Ikaw ah. Minto muna kami ni Joshua dito sa market para mamili ng kakainin namin mamaya. At ito yung mga kasama natin. Sino yung mga kasama natin? So, ito kami. Wala lang. Dumaan lang kami dito sa sa palengke. Ayun, tara na. Let's go. Let's go. Okay. Hello, magandang gabi. Nandito na kami sa tutuluyan namin. Saan kasi to? Alam mo ba kung anong lugar to? Opo. Anong lugar? Kabbo po. Ha? Kabbo. Kabbo. Nandito tayo sa Kabbo, Tugigaraw. Kasama natin sila Yuan po. Yuan and family. Yes, si Joshua kaya vlogger na. Yes, ang saya. Ito pa may bago pong camping bag. Si Joshua. Napaka-bright na bata po ni Joshua. Napaka-bright, nagliliwanag. Ginawang literal yung bright. Diba Joshua? Dito ka matutulog. Sci-fi pa si Joshua. Isang mapayapang gabi. Pinagmamasdan ng mga magkakaibigang nagbibiruan at pamilyang nagkakasiyahan. Kaming mga estranghero, tinanggap ng buong puso at itinuring na pamilya sa iisang tahanan. Dito, walang banyaga. Lahat ay kabilang. Tapos na yung masayang gabi. Nagsiuwian na sila. Kasi maaga kaming lalakad bukas. Pupunta kami ng lake. Ayan na. Kanina puno dyan ng tao. Ngayon kami na lang nila Kuya Boypi at Ate Prisha dito sa kanilang mini farm. So nag-set up ako dito ng cot bed. Maraming salamat kay Uncle Sam para sa etong parang foam ng cot bed. Kasi grabe, ilang araw na akong di nakakatulog ng maayos dahil sa lamig. Tapos meron din akong hammock dito. Sakaling kayanin ng lamig or hindi umulan, dito tayo matutulog. Pero nagtayo rin ako ng tent. Kasi may darating na bisita na gustong mag-camping. So ayan, binigyan natin sila ng tent. Kinabukasan, good morning dito sa napakainit na campsite Marites. Hindi ko alam bakit naka-jacket ng mga kasama ko, pero maalinsangan dito. Ayan. So bro, di ba siya nainitan? Si Yuri parang hindi ka ba nainitan dito sa Marites Hindi naman po. Ang lamig nga. Lamig ka, hindi mo naman magsinungaling tong bata na to. So ayun, nandito kami sa Tugigaraw pa rin to, no? Dito sa Marites campsite. Private campsite pa lang ito. Ewan ko kung baka soon. Tapos ito si Lakbay. Nilinis ko na. So kagabi nakita nyo maraming gamit dyan. Nilipat natin lahat doon kasi mag-trail si Lakbay.
Pupunta tayo ng anong lake yung pupunta natin, Yuri? Kabasan. Kabasan Falls? Opo. Oh, Yuri ako ng Yuri, Yuan pala. Nagabi pa ako eh. Parang Idelfonso eh. Yuri. Oh, Yuri na naman. Yuan. Oh, eto nga pala si Utol Yuan natin. Bago nating kaibigan. At saka, kaibigan ko rin yung kapatid niya si ano? Yeshua. Yeshua ako. Joshua ako. Joshua, Yeshua pala. Pasensya na kayo ha. Oh, yun. Basta napanood nyo naman yun si Yeshua. Kapalitan nyo na lang ng Joshua ako ng Joshua. Si Yeshua. Tsaka si Yuan. Buti lang sinabi mo. So, andito kami sa Hindi. Marites Campsite. Oh, wait lang. Marites Campsite to, pero nasa Peña Blanca tayo, bro. Lugar ng Peña Blanca. So, makikita nyo yung drone shot, hihingin ko kay Kuya Boy B. Oo naman. Kasi nandito na yung mga kaibigan natin na maglalaro. Naglalaro sila ng mountain bike trail, yung downhill. Yun yung mga trip nila. So, papakita rin natin yan mamaya. Tapos, maliligo muna tayo doon kasi mainit. Ang totoo ay tinitiis ko lang ang lamig. So, sige, update na lang kami mamaya, guys. Let's go! Okay, all goods. Ready na kaming lahat. Pa-take off na kami. Dala namin to si Raptor. Ito yung magkakarga ng mga panlaro nila kuya. Nila Kuya Trev. Si Kuya Trev. Ito po. Malupit to. Papasundan natin mamaya. Hey, all goods. Tapos ito ang tropang kaning lamig. Yes. Ito po ang mga tropang kaning lamig. Hawak ko kanina yung kanin. Ito po yung leader si Sir AJ. Beautiful eyes. Beautiful eyes. Ito po yung kanilang Wala lang. Wala lang. Observer. Observer. Tsaka ito si... Wala lang, follower lang. Follower. Masakit daw sa katawan dito sa taas eh. Oo, Tignan sigurado. natin. Tignan natin. Oo, sir. Tara na. Sanay na ako sa kasakit ng katawan ko sa asawa. Uy, tubo dyan. Bababa naman daw kayo mamaya. Hi, enjoy guys! Abay po. Tignan natin kung kakayanin nilakbay doon sa sinasabi nilang trail. Makapunta tayo ng lake. So sa ngayon, okay pa. Kaya sa likod natin, nasa likod natin si Sir AJ Travels, sila Kuya Vivo Van Life, tsaka si Kuya Boy P. Sila boy first time. So nandun sila, nagkukulitan. Tapos, syempre, teka lang, naalala, Yuri na naman sa ayun, si Kuya Yuan. Ayan, siya yung kuya ni Yeshua? Y ba? Yeshua. Ayun. Joshua ako ng Joshua. Siya yung kuya ni baby Yeshua. So, update kami pag nandun na kami, guys. Wow, ganda. Tignan nyo naman, guys. Napakaganda naman talaga ng view dito. Tapos, malamig pa yung hangin. Talagang fresh air. Ito na ang jump off point. So isa siyang tulay tapos off-road na from here hanggang doon sa taas. Ayun na yung aakyatin natin. Kasi ito na yung mga kasama natin. Ito na si Pure Energy. Bumababa. Pure Energy. AJB. Ito tong tulay na to. Ito yung magiging silbing jump off. Punta doon sa taas. So kita-kits tayo sa taas. Let's go. So take off na kami. Let's go. Yan natin yung kaya ni Lakbay. So 4x4 naman si Lakbay, pero yung driver na si K-Cap is 4x2 lang. So, kaya pinaubaya natin sa mga eksperto. Dito kay Kuya Alan. Titignan natin kung kakayanin ni Lakbay. Oh, ayan, medyo
siya ng 4x4. Okay. Yun lang yung mga gusto. Mga ganong part lang pala. Pero loose talaga siya. Pagdating niya, semento. Ayan. Magpas lang natin yung bato na yun. Yung bato na yun. So, kung ako yung nag-drive niyan, kahit na naka 4x4 tip lock pa tong si Lakbay, yung driver 4x2, wala rin. Ayan na. Ayun pala, hindi kami nakapagbaba ng gulong. Masyadong matigas yung gulong ni Lakbay. Kaya siguro nakakamot din ako dun sa Abuan. So mga paahon na lang, pero sementado naman na yung daan dito. Kapiranggot lang pala yung ano na yun, semento. Ayan na. At inabot po natin sila. Yung jeep na yan, 4x4 na yan. Grabe ang mga daan dito. Hindi kaya talaga ni K-Cam. Lakbay kaya pero yung driver hindi. Ayun oh, napakanta pa si Lakbay. Biglang napakanta pa. Nakakita tuloy ni Kuya Alan yung mga playlist ko. Way back into love. Ayun sila. Mga tigarita na si Ma'am. Ay, isa niya ang daan para sa atin. Maraming salamat po. Maraming salamat po. So, ayun guys. Yan ang unang guest. Pangalawa, nandun pa. Simula pa lang. Nako, kailangan na Good mag luck. 4x4. Good luck. Ito yung matarik na eh. Wala pa pala yun. May mas tatarik pa pala. So, unang gate daw to. Dalawang gate lang yan. Unang gate, tapos so sunod na gate. Let's go. Mas matarik daw to. Diyos ko po. Doon pa lang sa una, kinakabahan na ako. Pero sigurado ako, worth it ang view pagdating natin sa taas. So, abang tayo guys, i-share natin mamaya. Let's go. Ayun, titignan natin kung kakayanin ba ni Lakbay ang daan. Medyo intense ang daan talaga dito. Grabe. Binasic lang. Dito na lang ako. Ha? Ispatan mo ako. Ispatan kita. Dito ko dadaan sa gilid. Sige, sige. So, sobrang tarik tong daan na to. Ispatan na lang natin sila. Si Kuya Alan. Kung saan siya dadaan. Hindi mabigyan katarungan sa camera pero matataas tong mga bato na to. So, iispatan natin si Kuya Alan. Ayan na. Ito. Hindi naman sasayad, no? Hindi. Oo, kaya. Yan po, medyo napahirapan si Lakbay. Yun. Napagtagumpayan ni Lakbay. Lang naman ang ano eh. Wala naman sumayad. Wala naman. Wala, layo. Malayo, no? Layo sa bituka. Yan lang ang pinakamahirap. All goods, nakakyat na tayo. Yung mga gamit natin. Ay, hulugan na. Hulugan na. Parang bagay dito sila idol, The Lost Boys PH. Napakaganda naman ng view. Yes sir. Sulit lahat. Oo, sulit ang akyat. Ikaw. Papunta tayo ng Basaw Lake. Sa itong lugar na to, Peña Blanca na. Makikita natin paano magmaneho, paano ang mga diskarte sa off-road gaming.
Si Lakbay ay off-road capable naman. Kaya lang yung driver, si RM hindi. Driver na. Oo, sa driver ang problema. Tapos isang ahon na lang, yun na. Tugigaraw City Enduro Riders pala to. Sila Sir Alan. Tsaka sila Sir Chris, no? Remember din? Sir Alan, Sir Chris, si Sir Trevor. Yun. Nagda-drive kay Raptor. Sabit. Saan kuya? Baba ko. Up! Spatter time ulit. Saan sasabit? Ayan si Lakbay, grabe yung mga bato dito. Bale, Wala na, okay na yun. pangatlong beses nang sinasabi ni Kuya Alan na okay na after nito. At meron pa rin suliranin. Lapit na tayo sa second gate pa. Lahat ng bisita namin, ito parang nakakyat dito. Oh, Oo. sa lahat ng bisita, si Lakbay pa lang. Parang parang nakakyat. Yun. Ang lakas ni Lakbay! Nakasurvive! Ang lakas mo, Lakbay! Grabe na yun. Ang lakas mo, Lakbay. Oh. Sabi ni Kuya, si Lakbay pa lang daw ang unang bisitang nakakyat dito. So, malakas si Lakbay, yung driver lang talaga ang hindi. Nandito po tayo ngayon sa Basaw Lake at ay ako ba yun? Pala yung interview. Masasabi ko po talaga namang sulit yung akyatin, talagang mangilid-ngilid ang luha ko. Hindi ko lubos akalain na sa tanan ng buhay ko makakapunta ako sa ganito kagandang view. Parang pwede na akong kunin ng mga nangangailangan sa akin. Huwag naman po, bata pa ang anak ko. Ayun po. Tapos kamusta naman yung suspension? Ayun po, papalitan natin pag-uwi. Okay, let's go. Hindi ko alam kung kaya ko to. Kaya. Pero subukan natin. So, pababa na tayo. Experience. Tignan natin kung kaya ni K-Camp ng driver na bumaba. Si Lakbay, no doubt kaya. Pero yung driver, ewan ko lang. Let's go. Let's go. Baba. Yung bato niya, no?
Diretso na po. Dito na po. Nasasayad talaga. So, nandito na tayo. Nakabalik na tayo sa Kapatagan. Ang lupit oh. Hey! So, ayun guys. Update na lang kayo mamaya. Let's go. May bato na naman. Parang nabitin pa si Lakbay sa off-road ah. Tapos na ang adventure natin sa Basaw Lake. Napakaganda naman talaga. Sulit na sulit yung akyat ni Lakbay. So, nung paakyat, si Kuya Alan yung pinagmaneho natin kasi feeling ko pag ako talaga hindi ko kakayanin yun. Tapos nung pababa, kasi yung mga nag-enduro, humiwalay na sila sa amin, nag-trail sila, so wala nang mag-drive doon kay Raptor. Si Kuya Alan na yung nag-drive kay Raptor, tapos tayo na yung nag-drive dito kay Lakbay. At awa ng Diyos, kinaya naman natin yung pababa. May mga konting sabit lang pero all goods naman si Lakbay. So ayun, kita-kits na lang ulit tayo sa Marites campsite. Let's go. Nakabalik na kami sa Marites. Siyang kasya, parang playpen ah. Ganda bro. Solid si K-Trap. Saka si K-Tumbler. Si K-Light, ito. Si K-Light. Okay, maraming salamat at nakauwi tayo ng ligtas. Thank you very much. Hi baby boy. Ito po yung mga naiwan. At dito naman po banda ang Maritesan. Marites. Adobong manok. Ayan, Ay, siya ang ito, nagluto ang niya. sarap. Ako ang nagluto. Pag-adobo ni Ate Prisha. Si Boy pa ang sumarap. Si Bak ang kaning lamig. Ayan, maraming salamat at nakauwi tayo ng ligtas. Kasama natin si Kuya Bibo. Ano yun? Ako yung chef siya. Karaos. Saya. Masarap pong makasama sa vlog ni Idol K-Trap. Kasama yan syempre. Solusyon niya, imbis na bawasan yung mga tinatanggap at kainin, bumili pa daw ng storage para mas maraming mapaglagyan. Yan ang Boy P mindset. Eh. Dalawa pre, luluwag ang mga gamit. Madadagdagan pa yung gamit natin. Which is magagamit naman po natin pagdating ng Mindanao. Ganyan ang mindset ng mga lalaki pagdating sa mga camping gear. So magliligpit na po tayo. Maraming salamat Uncle Sam sa sneakers sa nagbibigay energy and fuel to our adventure. Maraming salamat. Sneaker. So ayun, katatapos natin mag-edit sa wakas. Palakpak pa si Ate Marisha. So dito ko natatapusin tong video na to. Marami tayong shoutout. Shoutout ko muna bago ko tapusin yung video. Jason Laneza and family, kay Doc Liz ng The Bernardo Farm Overland Adventure, kay Tambahay O2, Cassandra Luis Calios, Biyahe ni Esteban, kay Aya, kay Eman, kay Raul, kay Marlo Ilano and his wife Doreen, kay JB Torres, kay Monica, kay Chris Nigel, Kian, Ace Nathaniel, kay Kirstine, Nigel, at syempre sa mga tropa natin na nasa Zambales, si Uncle Sam, si Kuya Miko at si Ate RB, si Sir Max, si Sir Byong, Dondon and Pitch Camp Ventures, sila Camp Together TV at kina Ate Sheila and Kuya Peter. Let's go!